Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin yung mga unexpected opportunities na parating sa inyo starting April 20, moving forward hanggang the rest of 2024. Ayan, so bago tayo magsimula, mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign kasi mas accurate yan. So although pwede pa rin naman kayo mag-resonate sa inyong sun sign or sa inyong moon sign. So kung hindi nyo pa alam kung ano ang inyong rising sign, meron tayong link sa description. I-click nyo lang yan and then lagay nyo yung mga birth information ninyo at ika-calculate na ang inyong rising sign. So kung kayo ay Scorpio rising, this reading is for you. Pero kung hindi kayo Scorpio rising, hanapin nyo yung inyong rising sign dahil lahat naman yan naka-upload na dito sa ating YouTube channel. Okay, so for you, Scorpio, meron tayong Jupiter-Uranus conjunction na magdadala ng swerte, no? Unexpected opportunities. Because Jupiter is the planet of expansion, good luck, abundance, opportunities, and Uranus is the planet of anything unexpected, technology, breakthroughs, innovation, no? So, alalahanin nyo yung nangyari sa inyo nung taong 2011, yung mga great things na nangyari sa inyo, mga swerteng na experience ninyo ng 2011. Kasi ako, for example, nung 2011, nagkaroon ako ng unexpected pregnancy, unexpected na baby boy, dahil gusto ko baby boy, yung aking anak. And then, unexpected, nagkaroon ako ng sasakyan. Oo, niregalo yan sa akin. It's a brand new car na dineliver sa bahay namin. Unexpected. So, nalaman ko yun, a few minutes before ko makita yung sasakyan. So talagang that's really unexpected, 'di ba? Dahil hindi ko akalain na may magreregalo sa akin ng sasakyan at that time. And then nagkaroon din kami ng unexpected na pagre-renovate ng bahay. So maraming blessings nung time na yon. And ngayon ko na-realize dahil Jupiter-Uranus conjunction din nung time na yon, 2011. So, maaring mangyari rin yan sa inyo. Kung ano man yung mga good things na nangyari sa inyo noong 2011, maaring mangyari rin yan sa ibang pamamaraan ngayong 2024. So, for you, Scorpio, this is going to happen in your 7th house of relationships and partnerships. So, yung iba sa inyo, kung kayo single o unexpected, magkakaroon na kayo ng jowa ngayong 2024. Starting April 20. Maari ring ikakasal kayo unexpected, no? Ngayong April 20 moving forward ngayong 2024. Or pwede ring magkakaroon ka ng business partner. Oo, someone na makakatulong sa iyong negosyo. Ayan. So maraming mga pwedeng mangyari, no? Some of you are also going to focus on taking care of yourself kasi this is going to happen in the sign of Taurus. Taurus is about practicality, productivity, fertility, ayan, and also blooming. So, maaring you are going to take care of yourself, no? Meron ka mga gagawing improvement sa sarili mo and that way, mas makaka-attract ka ng romantic partner. Lalo na yung mga ano dyan, mga iniisip nyo na hindi na kayo magkakaroon ng jowa, no? Tapos unexpected, meron pala kayong makikilala. And then, meron tong sextile sa Mars. Mars is the planet of strength, competition, desire, impulse. So, yung iba sa inyo, pwedeng unexpected mai-in love sa inyong person and then pwedeng mauwi ito sa isang very serious relationship na mauuwi sa kasal, o 'di ba? Hindi mo ina-expect na ngayong 2024 ikakasal ka pala. Ikaw pala ay makakahanap ng romantic partner, magsasama na pala kayo, 'di ba? Yung iba naman sa inyo maaring papasok sa isang business partnership. Kung meron ka ng karelasyon ngayon, romantic partner, asawa, ganyan, maaring kayo ay magkakaroon ng negosyo together, magpa-partner kayo, 'di ba? So, maraming opportunity. Some of you naman, meron dito, maaring meron kang best friend na ang tawag dyan, magpapahayag ng feelings towards you.
unexpected, magkakaaminan na you have feelings for each other pala. 'Di ba? Let's see ano pa ang unexpected opportunities for Scorpio. You have the Page of Wands. Some of you, unexpected travel. Meron kang, i-discover. Adventure. O, mas magiging adventurous kayo ngayon, Scorpio. Especially in romantic connection. Pwedeng mas magiging active kayo sexually. Or, pwede rin, meron kayong makikilala from abroad. Pwedeng, foreigner yung person ninyo, if you are into foreigner, yun yung inyong personal preference sa relationship. You also have the Two of Pentacles. So, yung iba sa inyo, merong business partnership na kailangan yung pagsabayin ang inyong trabaho at ang inyong negosyo. Siyempre, kailangan yan, marami kang oras at panahon na ma-manage mo ang time mo. You have the Nine of Pentacles. Financial stability. I think ang isa sa magiging attractive sa'yo is you are also financially stable. You can take care of yourself. And, kumbaga, yun yung some people find it sexy. Yung independent, no? Someone who's very independent, na kaya niya yung sarili niya. You are successful in your own right. And dahil dyan, maraming ma-attract sa'yo. So, syempre, nasa sa'yo yan kung sino yung hahayaan mong maging malapit sa'yo. Merong mga rito, nagme-message sa'yo. Meron mga unexpected mga ngamusta, pwedeng person from the past, isang ex, mga ngamusta kasi nakita niya nag-glow up ka. Mas naging, ka ngayon, attractive, no? Tapos, pwedeng babalik. So, pag mga ex, pag-isipan muna ng 1,000,000 beses kung babalikan mo yung ex mo na yan. But I also see a lot of admirers sending messages sa'yo. Lalo na syempre kung alam mo sa sarili mo na meron kang ini-improve sa sarili mo. You have the Chariot, so this is success. Unexpected travel with your person. Pwede yung iba sa inyo, merong unexpected magre-regalo sa inyo ng sasakyan na isa nyong romantic partner. But I see this as travel opportunities with your person. Maaring mas madalas kayong magta-travel. Pag-alis. So, if you are connecting with a partner na malayo sa'yo, like long-distance relationship, unexpected, maaring ito ay pupunta or uuwi sa bansa kung nasaan ka para magkita kayo. 'Di ba? Unexpected, magsasama na kayo ng person mo. You have the Queen of Pentacles, the Star. Wow. Alam nyo yung iba, swerte kayo sa mapapangasawa nyo or sa partner ninyo. Kasi yung partner nyo mismo, willing to share yung kanyang, kung ano yung meron siya. So, di ba yung iba, siniswerte dahil nakapag-asawa ng may kaya sa buhay, tapos, very generous yung kanilang person. So, that's what I'm seeing para sa inyo. Yung iba, maaring, magiging, yung parang nasa bahay na lang, kasi yung person ninyo is, siya na yung mag-aalaga kung ano yung kailangan ninyo financially. Pwedeng mag-stay at home parent ka na. Sa bahay ka na lang, tapos alagaan mo lang yung family. Dahil yung partner mo ay kayang mag-provide para sa needs ninyo. Tapos ikaw, well taken care of ka rin. Alagang-alaga ka rin ng iyong partner. 'Di ba? Mas maraming pahinga. Marami ka rin kailangan gawin, no? Maaring magiging very busy. Pwede kasing kahit nasa bahay ka, meron ka rin kailangang asikasuhin, like yung family, yung business ninyo,
but at least you are not working for other people. You are working para sa partner mo, para sa family mo. Yung iba naman, pwede ring, partnership with someone. Merong papasok na investor sa iyong negosyo na mas lalong lalawak ang iyong negosyo, mas lalong uunlad. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye!